Magandang araw mga boss. Ganitong klase ba yung sasakyan mo at gusto mong palitan ng bagong brake pad? Tapos yung handbrake niya gusto mo na rin linisan at i-adjust. Madali lang yan mga boss. Una, iangat mo itong gulong mo tapos tanggalin mo yan. Sa pagtanggal naman ng brake pad nito mga boss, gagamit ka lang dyan ng flat screw. Pero kung kaya ng daliri mo para tanggalin yung mga clip spring yan, pwede rin. Basta siguraduhin mo lang na sa bawat pagtanggal mo ng mga clip spring dito sa brake pad mo, importante na matandaan mo yan kung saan siya nakapwesto. O nakita mo, diba, gumamit lang ako ng flat screw, sinikwat ko yung retainer spring niya na nakatusok dito sa pin ng brake pad. Itong retainer spring na tinatanggal ko mga boss, ayan yung naglalak dito sa pin ng brake pad. Para itong dalawang pin na humahawak dito sa brake pad, hindi siya matanggal or hindi siya mabunot. Kaya mga boss, natanggal ko na yung retainer spring niya, no? Ito namang rattle spring niya ang susunod ko tatanggalin. Actually mga boss, tatlo yung clip spring na nakalagay dito sa brake pad. Kaya lang yung isa, nalaglag na siguro. Wala na isang spring. Nawala na isang spring niya. Tumatasik talaga yun, yung isa na yun. Pero wala nang problema. Sa ibabaw nakalagay yung isang nawawalang clip spring mga boss eh. Bahala na daw si customer mag-provide, tanggalin ko na itong brake pad. Kaya pala sumisipol eh. Nakita nyo, kinapitan na ng kalawang itong brake pad. Na ang akala naman ni customer, kaya umiingay itong brake pad niya dahil sa manipis na yan. Kaya ang ginawa niya, bumili na siya ng bagong brake pad. Hindi niya alam, kinapitan lang pala ito ng kalawang, kaya umiingay. Kaya kung mangyayari sa inyo yung ganito mga boss, na makapal pa naman yung brake pad at kinapitan lang naman pala ng kalawang yan kaya sumisipol or umiingay siya, pwede nyo gamitan ng sandpaper yan, liyahin nyo siya mga boss, tapos gamitan nyo siya ng brake cleaner kung meron pa kayong budget. Pero kung kulang naman kayo sa budget, pwede naman liyahin nyo lang yan, tsaka nyo ngayon hugasan ng tubig para matanggal yung kumapit na kalawang. Pwede na yun. Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nga sa tatanggalin ko itong brake caliper niya, kailangan tanggalin ko yung dalawang bolt na number 17 dyan mga boss. Yung sa taas mga boss, kung nakita nyo, natanggal ko na yung isang bolt. Ito naman ngayon yung sa baba, yung tinatanggal ko. Kaya ako naman tinanggal itong brake caliper mga boss dahil nga sa itong brake drum ng handbrake ni customer, tatanggalin ko yan. At dahil nga sa kinalawang itong drum brake niya mga boss, tapos kumapit na yan dito sa axle niya, gumamit ako ng ball hammer mga boss para makalugyan at bumitaw itong drum brake dito sa axle. Nakita nyo, umangat na itong drum brake niya, gumamit ka ngayon ng flat screw, sikwatin mo yan para mabunot mo na itong drum ng handbrake mo. Ito na mga boss, natanggal ko na itong drum brake niya. Kung makikita nyo, puro kalawang din yan at dumi. Ayan o. Ayon nga kay customer, yung dating may-ari dito, halos hindi daw talaga nagpapa-maintenance. Pero pag ganyan mga boss, madali lang naman matanggal yung kalawang yan. Gamitan mo lang yan ng liha. Kuskusin mo yung mga kalawang na kumapit dito sa disc ng brake drum mo. Importante kasi mga boss na yung kumapit na kalawang dito sa disc mo or dito sa brake drum mo, kailangan matanggal mo siya. Yan kasi yung kadalasan pinanggagalingan ng sipol kapag nagpepreno ka. At para bumitaw yung pinong kalawang na kumapit dito sa brake drum mo, inisprayan ko pa yan ng penetrating oil mga boss, yung anti-rust. Tsaka ako ngayon yan kinuskus ng basahan para yung iba pang manipis na kalawang na kumapit dito sa disc niya matanggal. FYI mga boss, bago ko ibinalik itong drum brake niya, syempre nilinis ko ulit yan ng brake cleaner. Importante yun mga boss. Pwede kasing pag hindi ko binalawan ng brake cleaner yan at nagpreno si customer, mag-slide yung preno niya. Hindi ko na kasi naipakita yun sa video mga boss dahil si customer yung nag-spray. Dito na ako sa brake shoe ng handbrake mga boss. Kung makikita nyo, inisprayan ko na yan ng brake cleaner para matanggal yung mga kumapit na kalawang or dumi dito sa brake shoe niya. At dito sa ilalim ng brake shoe mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng plier para may adjust ko itong handbrake niya. Medyo malambot mga boss sa pag-adjust, kaya kinamay ko na lang. Ilapit ko yung camera mga boss para makita nyo yung adjuster ng handbrake. Ayan siya, o diba? Madali lang kung kayo ang gagawa. Siya nga pala, kung kayo ang mag-a-adjust ng handbrake yung mga boss, dapat hindi naman masyadong kapit na kapit yung brake shoe niya dito sa brake drum. Hanggat maaari, napipihit-pihit mo itong brake drum niya. Kita nyo, nang maisalpak ko, di ba maluwag pa? Pero okay na yan mga boss kasi electronic yung handbrake nito eh. Hindi katulad nung iba hinihila, matatansya mo yun pag sobra ka sa adjust. Pero ito electronic, kaya siguraduhin mo na hindi ka sumobra sa pag-adjust mo. Kita nyo naman, tinesting ko siya ulit, di ba? Napipihit mo dapat itong brake drum, nagagalaw-galaw mo siya. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong brake caliper. Pag ibinalik nyo naman itong brake caliper mga boss, napakadali lang. Siyempre, dating tinanggal nyo na 2 bolt, ibabalik nyo lang naman yun kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Wala naman masyadong big deal dyan mga boss.
Basta lagi ko lang paalala sa inyo, lahat ng mga parts na tinanggal nyo dito sa brake nyo, dapat natatandaan nyo siya kung saan nyo siya ibabalik. Ayun lang naman ang importante. Tapos dapat yung mga bolt na niluwagan nyo, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nya. Para sa bandang huli, wala kayo magiging problema. At pag okay na yung pagkakahigpit ng dalawang bolt dito sa brake caliper mga boss, importante na itong brake caliper mo dapat nag-aatras abante yan. Ayan mga boss, dapat ganyan. Hindi siya dapat mahigpit. At dahil sa okay naman yan mga boss, ilagay ko na itong bagong brake pad. Kaya lang yung isang brake pad mga boss, hindi nyo siya mailalagay dahil makapal nga yun. Kaya kailangan itulak mo muna itong piston papasok dito sa loob ng brake caliper housing nya. Gumamit lang naman ako dyan ng combination wrench mga boss, tsaka ako ngayon itinukod dito sa rotor disc para pag hinila ko itong brake caliper, yung piston naman tutukod yan dito sa brake pad at dahan-dahan na yan lulubog papasok dito sa brake caliper housing nya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pumasok na itong piston dito sa loob ng brake caliper housing nya. Kaya pwede mo na ngayon ilagay ng maluwag itong isa pang bagong brake pad. O diba? Ganun lang siya kadali. Siyempre naman, dapat pantay yung pagkakalagay mo ng brake pad para pag inilagay mo itong pin na humahawak dito sa dalawang brake pad, hindi ka mahirapan. Isunod mo nang ilagay itong rattle spring nya dahil nga sa nakapasok din yan dito sa pin ng brake pad mo. Kung makikita nyo itong tinuro ng daliri ko mga boss, may butas dito sa pin. Diyan nyo itutusok itong retainer spring nya. Taas baba nitong pin meron siyang butas. Kaya pag inilagay mo itong retainer spring nya, siguraduhin mong na-shoot mo yan dito sa dalawang butas ng pin kasi ayan yung naglalak dito sa pin para hindi siya mabunot. Kaya importante mga boss na i-double check nyo yung trabaho nyo. Gaya nito mga boss, 3 yung spring clip na nakalagay dito sa brake pad. Nakita nyo naman, 2 na lang siya. Ibig sabihin yung isa natanggal. Kaya kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan yung mga boss, samahan nyo lagi ng pag-iingat. Tapos panatilihin nyo yung double check after nyo gumawa. Kung makikita nyo mga boss, yung inaayos ko, yan yung rattle spring nya. Chinecheck kong maigi na naipit niya itong retainer spring para hindi siya matanggal. At kung sa palagay mo sa pag-check up na ginawa mo, okay na. O pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga boss, both side ng preno dito sa likuran, yung brake pad niya, pinalitan ko. Tapos yung brake shoe ng handbrake niya, nilinis ko rin yun. At in-adjust ko rin syempre. Hindi pa pwedeng mag-a-adjust ka ng handbrake isang side lang. Hindi pa pwede yun. Dapat pag nag-adjust ka both side dito sa likuran, i-adjust mo. After ko mahigpitan itong mga nut dito sa gulong, ipa-handbrake ko na yan. Sige, handbrake mo. Isa pa kasing problema dito ni customer, pag nag-handbrake siya, lalo na't pababa, mahina daw yung kapit itong handbrake niya. Kaya nga nagsuggest ako na kailangan matanggal yung brake drum niyan kasi nandyan yung handbrake niya, yung brake shoe. Na kung makapal pa naman yung brake shoe niya, i-adjust ko lang yon. Pero pag manipis na, papalitan. Electronic kasi yung handbrake itong mga boss hindi yan hinihila. Kaya papindot-pindot pa si customer. Pero okay na itong handbrake niya. Tinetesting lang namin kung accurate ba itong handbrake niya na kapag hinandbrake mo yan, gagana siya agad. At pag nirelease mo naman yung handbrake, dapat bibitaw din siya agad. Inisip kasi ni customer baka meron siyang delay. Pero okay naman siya mga boss, walang problema. Kaya muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.